Hindi ako makapaniwala. Nasa 3 beses kong pagka-cancel pagpunta sa Sunset Peak mag-isa, ngayong araw dumating na ang pagkakataon na akyatin ito kahit wala akong kasama. Ngayong araw ay aakyatin ko ang pangatlong pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong, ang Sunset Peak. Pag akyat mo sa Sunset Peak, dito mo makikita ang 360-degree view ng Lantau Island, kabilang ang Lantau Peak, pangalawang pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong. Naakyat ko na rin ito noon pero maaraw ng mga panahon na yon. At ngayon na taon na sobrang foggy at wala kang masyadong makikita kung hindi yung nilalakaran mo. Sa pag-akyat mo ng Sunset Peak ay nangangailangan ito ng lakas dahil ang trail ay binubuo ng mahabang serye ng matatarik na baitang na bato. Bago ko rin nga pala marating ang tuktok ng Sunset Peak, meron akong mga nakasabay na mga kapwa ko Pilipina papaakyat dito. At dahil nga ang dahilan kung bakit ko muling inakyat itong Sunset Peak ay para din masubukang babain ang daan pauwi papuntang Wong Lung Hang Country Trail hanggang sa marating ko ang Tung Chung MTR Station. Good morning! Ngayong araw na to, aakyatin ko yung Sunset Peak mag-isa. As in, walang kasama. So, naakyat ko na yun dati, tapos gusto ko ngayong ulitin, pero gusto kong ibahin yung daan niya pabalik, pauwi. So, let's see kung anong mangyayari. Medyo late na akong nakaalis kasi na-late ako ng gising. Pero itutuloy ko pa rin. So dahil nga malapit naman ang MTR station dito sa building namin, bumaba na ako agad sa MTR station para nga makabiyahe na papunta sa Tung Chung. Habang nag-aantay naman ako ng MTR, inasikaso ko muna yung bag ko, chinek kung daladala ko ba lahat ng kakailanganin ko sa pag-hike ngayon sa Sunset Peak. Hindi nga ako makapaniwala na matutuloy na itong lakad ko na 3 beses ko nang ikinansel. So from West Kowloon, babiyahin na ako papunta sa Tung Chung. At mula sa Tung Chung, doon ko na po hahanapin yung bus na sasakyan ko papunta sa Pak Kung Au papaakyat sa Sunset Peak. Pagkalipas nga po ng mga 20 minutes, narating ko na po ang Tung Chung Station. Then mula po dito, hanapin lang po natin yung exit B. Bago din po kayo lumabas ng MTR station, marami kayong makikitang store kagaya ng 7-Eleven, Circle at iba pa pong tindahan na pwede nyong bilan ng pagkain bago kayo umakyat sa Sunset Mukhang may Peak. clearing today. So, papunta na ako sa sakayan ng bus, 3M. Bababa ako sa Pak Kung Au, paakyat sa Sunset Peak. Dito naman po, on the way na ako papunta sa sakayan po ng bus. At ang sakayan po ng bus ay makikita nyo sa ilalim po ng Citygates Mall. Pagkakita ko nga po sa sasakyan kong bus, ay pumila na po ako agad dahil medyo marami nga pong pasahero. Antimano po, pagkadating ko ay marami nang nakapilang pasahero. Kaya di naman po nagtagal, mabilis itong napuno at umalis din naman agad. Saglit nga lang po ang ibabiyahe ko, siguro mga about 15 minutes dahil sa Pak Kung Au nga lang po ako papapa. At mula po sa Pak Kung Au, maaari po kayong dumaan papaakyat sa Lantau Peak o di kaya naman ay sa Sunset Peak. Makailang minuto nga lang po ay narating ko na itong aking destination. At dito na nga po magsisimula ang aking adventure papaakyat ng Sunset Peak. Guys, nakababa na ako dito sa Pak Kung Au. So, paakyat na ako sa papunta sa Sunset Peak. Solo. Clearing today. Kasi mainit. Pagkababa nyo nga po ng bus, lakad ng onte at makikita nyo rin po itong pangalan ng Sunset Peak. Ituturo po sa inyo kung saan po kayo aakyat. Unang hakbang, hagdan po agad ang bubungan sa inyo at makikita nyo po itong unang pabilyon. Dito po ang pahingahan o pag-i-stretch bago kayo aakyat ng Sunset Peak. Inom muna ako ng tubig bago ako magsimula. At syempre, hindi makukumpleto ang lakad kung wala akong paunang aura dito sa unahan ng Sunset Peak. Pagkatapos nito, tara, let's go! Simulan na natin ang pag-akyat. Hi guys! Paakyat na ako ngayon sa Sunset Peak.
So, nag-stretching muna ako bago ko umakyat kasi purong hagdan to hanggang pataas. So, kailangan medyo may lakas ako. So, solo! Dito ang simula ng aking hike mula Pak Kung Au paakyat sa Sunset Peak. So, yung daan niya medyo basa, madulas, saka maputik. So, kailangan na mag-ingat. Ang kadalasan pong pinipili paakyat sa Sunset Peak ay ito pong ruta mula sa Pak Kung Au paakyat ng Sunset Peak. Ito po ang pinakasikat, pinakamabilis at pinakaligtas na ruta. At dahil nga po nasa mataas na bahagi na ng kalsada ang Pak Kung Au, nababawasan na ang kailangang aakyating taas kumpara sa ibang ruta. Ano nga po ba ang dapat mong asahan or i-expect sa rutang ito? Dito po ang unang bahagi ng trail ay binubuo ng malalaki at hindi pantay-pantay na hagdanang bato. Ito ay matarik kaya mabilis kang hihingaling sa loob ng 30 to 45 minutes. Ako nga po wala pang 30 minutes, hingal na pero tumitigil din para makapagpahinga. Mainit. Tapos, nakakahinga. Hagdan kasi. Pero okay lang kasi hindi naman ako nagmamadali. Tapos, kapag alam ko na medyo kailangan nyo magpahinga, nag-i-stop ako saglit. Habang papaakyat nga po ako sa Sunset Peak, may nakita po akong mga kapwa ko Pilipina na nag-hike din. Nagpalitan po kami ng batian pero kinalaunan naman po ay nauna na akong umakyat pataas. Lantaw Peak. At habang namamahinga nga ako dito sa kinatatayuan ko, nakikita ko na po itong bundok ng Lantaw Subukan Peak. ako dumaan dito. At hindi sa hagdanan. Kasi mas nakakapagod. Dahil nga medyo kinakapos na rin ako ng hinga sa pagkahingal dahil sa mga hagdang aking inaakyat, nakakita po ako ng upuan banda dito sa gilid. Tanaw ang Lantaw Peak kaya namahinga po ako saglit. At nang makatapos nga pong makalanghap uli ako ng sariwang hangin dahil sa aking pagpapahinga, nagsimula na po uli akong maglakad. Dito po ay nakasabayan ko na po si ate na isa sa mga nakita ko kanina sa baba habang sila ay namamahinga at ako naman ay paakyat sa Sunset Peak. Dito na po kami nagsabay-sabay paakyat. At habang tumatagal, napataas na kami sa pag-akyat sa Sunset Peak, dito na namin nararamdaman ang pagkapal ng ulap. Ibig sabihin nito, walang clearing ngayong araw na to. Unti-unti ay nararamdaman na namin ang paglamig ng simoy ng hangin. Isa sa dahilan kung bakit bigla kaming napabilis sa pag-akyat dahil nakakatulong ang kalamigan ng panahon sa pagtaas namin paunti-unti papaakyat sa Sunset Peak. Nga lang, kaibahan sa ibang nakakaranas, wala po kaming nakikita ngayon sa paligid. Dahil alam naman po namin na cloudy ngayon, ito lang po ang aming makikita. Pero okay lang, importante po na i-enjoy ko ang aking pag-hike. Meron din naman akong mga nakakasabayang mga kapwa ko Pilipina, kaya okay lang, at least alam ko na safe ako dito sa taas. Foggy na siya, foggy. So, walang clearing today. Pero okay lang kasi malamig. Mahangin. Foggy.
foggy. Wala akong makita. Walang clearing, pero okay lang yan. So, ayun na yung famous na bato na nanambikinan. Habang pataas ng pataas ka po sa pag-akyat, lumalakas ang hangin. Kaya maaari itong makatulong para lumamig ang pakiramdam, pero maaari ding maging magaspang o magdulot ng panunuyo ng balat. Nung unang punta ko po dito, maaraw, kaya sa tuwing lilingon ka pabalik habang umaakyat, makikita mo ang magandang tanawin ng Lantaw Peak, katapat ng bundok ng Sunset Peak at ang kalsada ng Tung Chung Road sa ibaba. Pero ngayon, dahil nga po sa foggy na siya, wala ka po talagang makita sa paligid, kundi matatanaw mo lang ang mga kasabayan mo at ang iyong dinadaanan. Malapit na. Malapit na ako sa Trigo o Trigo. So, medyo hinihingal na lang onte. Kung tatanungin nyo naman po ang oras at saka hirap mula sa Pak Kung Aw, mas madali ito kumpara po sa Wong Lung Hang route. So dahil ang Pak Kung Aw nga po ang pinakasikat na daanan papaakyat dito sa Sunset Peak, ganun pa man, kailangan pa rin po ng maayos na stamina dahil sa tuloy-tuloy na ahon. At makalipas nga po ang 2 oras mahigit na pag-akyat dito sa Sunset Peak, narating na po namin ito pong tinatawag nilang sikat na Stone Hut. So bali po yung mga kasabayan kong Pilipina, nag-picture-picture po sila dito, nag-video-video, pero ako po, hindi na po ako kumuha ng video dahil nga po sa payat ako at saka sobrang lakas po ng hangin. Parang pag nakipagsapalaran po ako, parang alam ko na po yung magiging resulta. Kaya hindi na po ako nag-try. Hinayaan ko na lang po yung mga nakasabayan ko dahil na-experience ko rin naman po yan nung summer, nung nakakaraang taon. Umupo na lang po ako dito sa kabilang gilid at nagpahinga po bago ko po muling akyatin yung susunod. Papunta po doon sa Trigo ng Sunset. Sobrang lakas po talaga ng hangin dito sa taas. Makalipas naman po ang mga 5 to 10 minutes, nagpasya na po yung grupo ng mga nakasabayan ko na umalis na at puntahan na po yung Trigo doon sa Sunset Peak. Ako naman po ay nakisabay na po sa kanila. Thank you kay ate kasi talagang tinatanaw niya pa ako at iniintay. Paakit na kami sa Trigo. Habang papalapit at papalapit na nga po kami papaakyat po sa Trigo o Trigo ng Sunset, ito na po namin unti-unting na-experience yung pagdilim, pagkapal ng ulap at saka sobrang lakas na ng paakyat sa Sunset Peak. Madulas yung dinadaanan namin, so kailangan talaga mag-iingat. Sobrang dulas niya, tapos ang kapit ng putik sa sapatos. Then, finally guys, narating ko na yung Trigo o Trigo nitong Sunset Peak. Sa wakas, sa pangalawang pagkakataon, naakyat ko muli itong Sunset Peak, ang ikatlong pinakamataas na bundok dito sa Hong Kong na nagsusukat ng 869 meter na matatagpuan sa Lantau Island. Kilala ito sa kamangha-manghang tanawin ng araw na lumulubog, mga lumang stone cabins at kininto ang dagat na silver grass. Pero ngayon, wala kayong makita kung hindi yung lumang mga cabin. At malalaking mga bato dahil nga sa paunti-unting pagkapal ng mga ulap. Dahil nga narating ko na ang tuktok ng Sunset Peak, pahinga muna ako ng mga 10 to 15 minutes, inom ng tubig, relax, at i-enjoy ang matagumpay na pag-akyat
ko dito sa Sunset Peak ng mag-isa. Pero may kasabay. Mga ilang minuto ngang pamamahinga at pagkuha ng picture sa trigo ng iba kong mga nakasabayan, nag-decide na silang umalis dahil nga po nag-go wild po kasi sila. Hindi ko po alam kung paano ko po i-explain kasi hindi ko po alam kung paano yun. Pababa Kaya na kami, po, guys! nung nalaman ko po na same Dito lang kami po kami bababa ng sa daan old na house. dadaanan pababa, nakisabay po ako sa kanila kasi gusto ko po talagang ma-experience na daanan yung mga lumang bahay na tinatawag dito sa may sunset. So, nakisabay po ako sa kanila kaya bumaba na rin po. Medyo matataas nga po yung mga damo dito, pero safe naman po siya, hindi po siya nakakatakot, hindi delikado kung may kasabay. Siguro kung solo ako, medyo kakabahan din ako. Tapos foggy pa. So parang ang mangyayari sa akin ito yung kagaya sa patchinling, nenervyusin. Pero okay lang, at least nga may kasabay. So dahil nga po basa yung dinadaanan namin, nadulas ako dito. Sabi ko nga kay ate, ay sayang hindi ko nakuha. Pero ayun nga, basta be safe lang po pag dito dadaan, lalo at ganito yung panahon. So ito po yung old house na tinatawag ko na gusto ko siyang madaanan. Kaya po ako nakisabay kila ate. Then while nag-stop po kami sa mga bahay na luma dito, nagkukuha-kuha po kami ng pictures na magkakasama. Siguro po kung maganda ang panahon, maganda rin yung kalalabasan ng mga videos. Makikita yung liwanag ng mga old house at saka yung ganda po ng paligid. Pero dahil nga sa ganito yung panahon, hindi po masyadong ma-appreciate yung nakukuha ng mga video. Nung mga oras po na to ay nag-decide na po akong humiwalay dun po kila ate na nakasabay ko pababa dito. At dahil iba nga po yung tinuturong pangalan, papunta ito sa Muiwo, medyo nagpanik po ako. Ate! Ang labas ko ba dito, Muiwo? Then, nung na-realize ko na tama naman ata yung dinadaanan ko, kinontak ko yung isa kong kakilala at kinonfirm ko sa kanya kung ito ba yung tamang daan papunta sa Tungchon MTR station. Pinagpatuloy ko na po yung paglalakad ko. So, bali ang magiging ruta ko po, from Sunset Peak, dadaanan ko po itong Wonglonghang Road Country Trail. Hi guys! Pababa ako ngayon. Papunta sa Tungchung. So, first time ko itong dadaanan. Wala na akong mga kasama, solo na lang. So, good luck sa akin. Ito nga po palang pababa mula sa Sunset Peak, Taitung Shan gamit ang Wonglonghang Country Trail patungong Tungchung ay kilala bilang isa sa pinakamatarik at pinakamahirap na pababang ruta sa Hong Kong dahil sa tila walang katapusang matataas na hagdang bato. Kilala nga po pala itong route na to bilang isang knee breaker trail. Walang katapusang matatarik na hagdan. Purong baitang, halos 90% ng trail ay binubuo ng matatarik at hindi pantay-pantay na hagdanang bato. So, bali po ang mga bato sa ilalim ng kagubatan ay madalas na namamasa-masa at may mga lumot. Napakadaling madulas kung mabilis ang iyong lakad. Pag dito nga po pala kayo dadaan, mapapaligiran ka ng makakapal at matatayog na katutubong puno ng Hong Kong.
Malayo pala. Kapag dito ka bumaba sa may, di ba galing ka sa Sunset Peak, tapos sa Old House, bababa ako papunta sa Tung Chung. So, malayo pala siya. Sobrang layo. Hindi ko alam kung nasaan ako banda. So, medyo nagugutom na ako kaya kakain muna ako. May baon naman. Alam nyo ba na sa part na to, nakikita ko na yung airport ng Hong Kong at pakiramdam ko malapit na ako kaya nagpahinga muna ako ng mga 30 minutes, umupo muna ako dito pagkatapos kong kumain. So, ang iniisip ko dahil natatanaw ko na yung airport, ibig sabihin malapit na ako. Ang hindi ko alam, yung lapit na iniisip ko ay tatagal pa pala ng halos 1 oras. Pagbaba ko, Tingin ko na-surprise narating ko na ako sa sobrang tarik semento ng na. hagdan na bababain ko. Na wala na siyang katapusan Grabe hanggang yung sa hagdan, marating torture. yung pinakadulo ng patag na daan Nangangatog yung papauwi. mga binti ko. Kung kayo rin po ay magkaroon ng interest na umakyat sa Sunset Peak at bumaba po dito sa Wonglonghang Country Trail, importante po na may dala kayong trekking poles kasi malaki po talaga ang maitutulong nito para mabawasan ang bigat ng inyong mga tuhod. Bukod doon, kailangan po na siguraduhin yung may magandang kapit ang inyong mga sapatos upang hindi madaling madulas sa mga Muna bato. ako dito guys sa country park. Grabe yung pagod. Ako sa hike, di ba? Exercise ko lang yung mga binti ko. Tsaka paa. Ang sakit. So guys, pagkatapos kong bumaba galing sa paano ba ituro? Pagkatapos kong bumaba galing sa Sunset Peak, grabe nagulat ako, hindi ko akalain na ganun pala siya ka-torture yung hagdan niya. Parang same lang din naman sa kabilang side sa Pak Kung Au. Pero grabe, ang tataas nung agwat ng hagdan dito, tapos ang lalaki pa. So torture talaga sa mga binte. So pagbaba ko, first time ko lang napuntahan to, itong place na to. So pagbaba mo galing sa Sunset Peak at pagod na pagod ka, pwede ka munang magpahinga dito, mag-relax. Pero ako, nag-exercise lang ako ng onte. Ito. Tapos alis na ako. Doon ako magpapahinga sa Tung Chung kasi gusto kong uminom ng matcha or kape na mainit. So, thank you guys for watching.